Ito. Hi guys! Ano na? Salamat ha. Salamat sa inyong lahat. Talaga naman, nagpuyat kayo ha. And we are live. Happy anniversary back-to-back episode as promised. Welcome to Benny Davis Live. The best way to celebrate it is with good friends. Joining us for today, Tina, Johnny, Bobby Blue from Paris, France, and Zoe, Louisiana, USA. Bago tayo magsimula, kamustahin muna natin si Zoe at si Bobby. Ladies first. Zoe, kamusta ka na? Okay naman. Ayun, medyo back-to-back today, pero okay naman. I hope you guys are having a great Father's Day. Well, bukas pa naman siya. Pero, kasi kami ahead of time slightly yung celebration kasi may pasok both tomorrow. Weekender ka pa din, girl? Sundays lang. Sundays, okay. Sundays lang. Mm-hmm. Okay, that's good. But yeah. Nice to see you again on screen. Thank you. Finally, ha? Oo nga. Last namin nakasama si Zoe, October. Grabe. Talagang bilang na bilang. October sa may bandang airport. Ayun. Kasama ba yan sa North Carolina? Yun. Tama. Yeah. Kasama sa mga traumatic events. So may ganun. Kamustahin natin naman si Bobby. Bob, kamusta ka? Salamat. Ba't may sakit si Francine? Hope she's okay. I don't know. Galing siya sa birthday yesterday. Nag-park sila. When she came home, she wasn't feeling well already. May sinisipon siyang ganyan. Tapos pinainom ko na nga ng gamot kagabi. Tapos ngayon, she wasn't feeling well. Inaantay lang niya may magising. Tapos yun, lumapit sa akin. Gulat siya nagising ako ganito oras. Ayun. Hello Philippines, hello world. Bonjour tous, bonjour tout le monde. Yeah, thank you very much for joining us today. Ayun, salamat na kasama si Zoe at si Bobby ngayon. Of course, masaya tong topic natin for tonight. Zoe, please meet Tina, Zoe, Johnny, Zoe, Johnny. At home na ako. Thank you. Ayun. Ang ganda ng pag-uusapan natin yan kasi it's gonna be parenting tips. Ano yung Bluetooth? Kala ko wine. Punta may mga baby talk, di pa ako nakainom. Continuation ba ito ng kagabi? The Bluetooth device Hindi ka na mag-wine. Parenting tips for Gen Z. Pero bago tayo magkwentuhan kung paano nga ba ang tamang pagpa-parenthood or parenting sa mga anakers natin, sa mga anak natin. Magkwentuhan muna tayo sa ating mga growing up experiences. Let's start off, of course. Ito, disciplinarian sa tingin ko, batas militar. Umpisahan ko kay Johnny Rhythm. Frank, growing up from an NBI director, for sure, disciplinarian ang dad mo. How are you? Honestly, hindi, father ko hindi ganun, to be honest. Hindi niya ginagamit yung profession niya sa, although, as a parent talaga, normal na naman
sa mga magulang, lalo sa father yung mag-discipline naman. Pero hindi siya ganun kahigpit, to be honest. Mas mahigpit ang mother ko sa akin. Kaya when it comes to lalo sa school, doon lang siya mahigpit sa akin. Kailangang on time parati matapos yung homework, ganun. And may mga ganun mga bagay. So, di ka napalo ever? Ay, nabugbog. Bugbog sarado. Mama, papa? Papa. Pero hindi yung na talaga kasi especially nung high school ako. Grabe, pag yung malate lang ako ng 10 minutes, ganun. Kasi syempre yung bahay kasi namin tabi ng office na dati dun sa Isabela. So during that time kasi pag ang klase kang 4:30 ng hapon lang, pag mga bandang 5 o'clock or 5:30 wala pa ako. Sabi na. Pero after that, ina-explain naman niya sa akin na maayos kung bakit. Na especially dun nga sabi nga niya na sa profession ko, hindi natin alam kung normal lang sa akin na makaramdam ng takot kasi syempre sa posisyon kong ganito, hindi ko alam kung ano na nangyari sa'yo. Yung mga ganun mga bagay. Wow. So, may point naman. Pag uwi mo, napapalo ka? Sinturon ba to? O tsinelas? Nasasampal ako. Ay, sampal. Wow. Pero high school ka na nito? High school. First year, second year high school. Wala namang ang kuan naman na magulang kung parang gano'n. Wala namang panahon yan. Wala namang, it doesn't matter kung nasa snampol pa fourth year high school ka na gano'n. Wala namang kwan yun. Wala namang oras yan na kung paano ka disiplinahin. Kung alam naman nila na hindi tama yung ginagawa mo. Ito sa tingin, ito tatanungin ko, sa tingin ko ito talaga, mula nung nakilala ko, sa tingin ko mabait na tao to itong si Tina. Mukhang di napapalo to. Uy, di ako. Diba? Hindi napapalo. Napalo ka, Tin? Well, lumaki kami sa, ganun din old school ways Sinturon, tsinelas, ganyan. Ay, pero, all-star ka. Tandem pa sila. Parang, kasi lima kami. Pang-apat ako. Tapos, syempre, yung mama ko, well, when I think about it, nung naging nanay na ako, na-appreciate ko yung nanay ko. Our dad, si Papa, he would always be out working for us. Tapos, he was working for us. Tapos, si mama ko, she was left to take care of not just 5 of us. Sometimes may lola kami, may mga seniors kaming siya rin nag-aalaga. At on top of that, meron pa kami mga cousins na sa amin din nagsistay sa bahay. Kumbaga, she was running a big household. Tapos siya lang talaga yung decision maker. So, syempre, come to think of it, yung gabi na, gusto mo na magpahinga. Tapos, kaming 5, gusto namin maghagik-gikan pa, ganyan-ganyan. So, hindi naman super marahas yung paraan niya. Pero, I do remember parang we were locked out of the house kasi yung nagiinuman kami ng gatas. Inuman ng gatas. Nagiinuman. Shot pre. Sigurado ang gatas yan, Tin. Sustagen. Okay. Tapos chaser nila gin. Wow. Hindi, totoo Sustagen. Sustagen yung drink namin. Tapos, syempre, di ba, at that time, hindi pa ganun kasarap yung Sustagen. Unlike now. Pero, so, ang tagal namin inumin. Parang ako, inaabangan ko yung mga kapatid ko na ayaw nila inumin yung sa kanila kasi ako iinom para sa kanila, ganyan. So, anyway, siguro nainip yung mama ko. Sobrang, nilock out niya kami sa bahay. So, ang memory ko kasi, masaya ako kasi kasama ko yung mga kapatid ko. Pero hindi ko alam kung anong memory ng mga kapatid ko. Kasi nandun talaga, patay ilaw, tapos may mga bats, parang gubat yung garden namin So, pero there was one time na, ewan ko kung anong ginawa ko, na hindi ko na maalala, tandem yung tatay at nanay ko. Yung nanay ko nagsumbong sa tatay ko nagalit, tapos, nilabas na yung sinturon. Tapos, syempre, di ba, papadapain ka sa sofa.
Tapos, ayan na. Tapos yung isa, bibilang, 1, 2. Tapos yung isa, wala, ganon. Pero, never kaming pinalo, literal. Ang pinapalo ng papa ko, yung sofa, hindi ako. So, Swerte ka. Diba? Ha? Swerte ka, yung sofa, yung... Ay, parang bluff lang. Oo. Tapos, pero umiyak ka na, umagulgul ka na. Hindi ako umiyak. Pero hindi kasi I was bracing myself for the pain. Parang gano'n. Mas yun ang concern ko. Ang galing ng priority. So lumaking disiplinado yung sofa nyo. I remember this commercial sa time yung iniinom daw niya, Sustagen. Di ba may commercial nun na yung hi, Susi and Jeno. I'm Susi. Hello. Oh my God. Hindi ko naabutan yan. Correct. Uy, tanongin pa natin itong isang good girl din. Ito mukhang di rin napalo to eh. Sa itsura pa lang. Mukhang anghel to. Zoe, yung totoo, napalo ka. Napalo ka din. Diyos ko, matindi. Ay, totoo. Oo, ano ka ba? Nasampal nga ako ng plato eh. Plato? Ano ba naman? Sana joke, nabasag siya. Seryoso yan? Seryoso to? Hindi, kasi yung... Sana all lahat na nasasampal, ganyan kaganda? Oo nga, ako rin kaya. Yung parents ko nakakaloka. Kasi yung dad ko yung dad ko kasi half Chinese mother ko naman may Spanish blood. So, meron silang streaks ng alam mo yun, ng pagiging stricto siguro. Syempre from the upbringing. May mga kanya-kanyang discipline. So, oo. So, pero with what I noticed, kasi sila, parang pag siguro, for example, may nangyari, ganyan, pag yung isa yung nag-erupt, kumbaga parang yung isa, hindi, kumbaga siguro, just so hindi nagagangapan yung, alam mo yun, for example, ako yung neutral. Yung isa, hindi na lang nagsasalita. Pero parang medyo tinitimpla yung sitwasyon. Pero meron silang both their separate, alam mo yun, strictness talaga. Ibang level lang talaga. Pero as far as yung mom ko, ganun, pag yung nagalit siya, for example, nag-away kami ng sister ko, depende sa kung ano yung malapit, yun ang kukunin, yun ang ihahataw. So for example, I remember dati kasi yung mami ko, she had long straight hair dati, tas talagang alagang-alaga niya yung, self-care and all that. So meron siyang wide tooth comb, na yung comb na pangbasa yung hair. I remember one time, hinampas yung sa hita ko, nagbaka. Tapos natawa lang ako. Tumawa lang ako kasi bakat na bakat yung comb sa legs ko. Wow. So tumawa lang ako. Alam mo yung umiyak. So siguro nung tumawa ka, lalo ka pang pinalo. Tama? Sabi niya, pumasok kayo dun sa kwarto. Parang gano'n. Tapos kami dalawa ng kapatid ko, umiiyak kami nung initially. Tapos dahil nga parang nakakatawa na lang kasi yung kitang-kita mo yung bakat ng comb, nagtatawanan na lang kami. So really depende talaga kung sino yung nagagalit. Pero yung dad ko talaga, may separate siya na. Imagine, at I graduated college nito. Taxpayer na ako As in, I was working. I came home at 11. Parang nag-asawa ko ang dating. Sino pinagmamalaki mo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ganon. 11 o'clock. Walang midnight to Mas masahal pa kasi. Baka naman delikado rin kasi yung lugar. Hindi naman. Syempre, alam mo yun, because of the upbringing, may sariling, kumbaga alam mo yun, may sariling, kumbaga I think about my security kasi syempre, di ba, yun na nga yung in-instill. Pero alam mo yun, parang pag-uwi ako ng late, meron pong maghahatid sa akin and all that. Pero same way, talagang may sermon na kasama. Tapos pag yung ganon, siguro, yung kasi hindi maganda doon naging traumatic, alam mo yun, parang naging trauma na sa'yo yun. So, kapag yung sisigaw siya, tutulala na lang talaga ako. As in, kahit may tinatanong siya, hindi ako makaka-respond. So, yung mom ko, ang gagawin niya, hindi na lang ako magre-react kasi parang alam mo yon, parang hindi madagdagan yung trauma. So, parang gagawa niya, tigil na, hanggang dyan na lang, parang ganun.
Pero hindi na rin hindi mo na rin dagdagan kasi mainit na ulo niya. Oo, correct. Pero talagang mahigpit talaga. Kasi parang ako yung naging guinea pig sa generation. Kasi ako yung parang pinakapanganay na babae. So ako lahat sumalo ng mga parang yung mga initiations ang ganun. Ikaw yung unang-una. May mga ganun eh. May mga ganun sa mga anak eh. Parang tapos, pero ako syempre parang I still tried to push for to do whatever I want kasi nagbanda ako. Tapos sabi ko, so what will I do para papayag kayo kapag may gig kami? Oh yeah, let us know ahead of time. So alam mo style pa yung tipong a week ahead magpapaalam ako, 'di ba? Tapos sadalhin ko yung bandmates ko, tapos parang kaganon sila doon sa may labas namin, nakakaawa din sila kasi may sila. Alam mo yan, parang takot kami, Gwen, ganyan. Parang papaalam po namin si Jihad kasi po meron po kaming gig next week. Okay, sige. Tapos pagdating ng next week, nakalimutan na daw ano daw yung pinagsasasabi ko. Alam mo yon? Grabe talaga. Parang paraan. Hindi ka talaga. So ang ending, sabi ko, gusto mo punta kayo dun sa first gig. So they were there during the first gig. Parang just so you know na hindi talaga ako kasi parang yung first gig yung bar was parang kumbaga end-to-end lang na street. So from this street, andun lang yung bar sa kabilang street. Parang, alam mo yun, sige na please, kakalad ka rin ko kayo para makakanta ako. Alam mo yung gano'n? Grabe. Oo, so talagang push. Stricto rin pala. Ay, ibang klase. Ibang level, no joke. Pero shoutout sa papa mo. At sa lahat ng mga Father's Day, Dad. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Hello, Dad. Happy Father's Day. Pagkatapos si booking ngayon, no? Father's Day. Bob, ikaw naman. Ano yung maalala mo growing up? Ang ganda ng setup ni Sir Bob eh. Ano bang kaso mo, Sir Bob? Wala, Brad eh. Dito. Pang mugshot eh. Dito ako sa kusina, Brad. It's like what? Ano oras? Day off ko ngayon eh. 4:21 dito, Brad. Baka totoong mamagshot ako, Brad. Pagka tapos ang commander warden si Karen, Brad. Hi, Karen. Shout out. Tulog yun, Brad. Tulog kaya dito ako ngayon. Tapos wala na ako studio dahil yun nga, the boys are here na. Uy, welcome. Welcome home to France, boys. The Ponce boys. Ito, nakamag-shot tayo, Brad. Bob, ikaw, tanungin ko, mahirap ba na only child, syempre? Tapos, syempre, focus sa'yo. Dapat, parang yung kay Zoe, nasa testing grounds. Kamusta ka growing up din? At kamusta ka disiplinahin ni mama mo? Yeah, it's I had like not only my mom kasi single mom siya, but then yung lumaki ako dun sa remember Baguio, we used to have this John Hay, di ba? And dun sa John Hay, the guy who founded Retiree Affairs Office in John Hay, Colonel, is a retired US Air Force Colonel. Yun yung boss ng mom ko. And I grew up in his house. So I was like, he was like my father image, no? And it's like a regimented lifestyle talaga since bata ka. You can go out of your room na hindi maayos yung damit mo. Tapos you can go out of your room na hindi ka nagsusuklay. Ganon, man. And yung isa sa dun is yung haircut na 3x4, pare. Batang-bata ka pa lang. Gupit kadete ka na, gupit plebo ka na, Brad. Alam ko yan, may litrato ka niya, pinakita mo sa akin. Yeah, man. And that was the colonel's side. Sa mom side ko naman, yung mom ko, she's like lumaki siya sa corporal punishment ng style ng mga Kastila. So hindi lang palo, Brad. Naranasan ko yung lumuhod ka sa munggo. Kaya sa asin. Tapos may libro kang ganyan sa magkabilang palad mo, may libro kang ganyan, nakadipa ka. Di ba? So yun, naranasan ko yun, Chong. Tapos sinturon. And there was one time, na
hinabol ako the very first, I think I could say the very first attack drone pa. Tinatakbuhan ko yung nanay ko, men. May hawak na wise ting-ting si nanay, men. Hinagis ng ganyan sa akin, edi nag-spread yun, pare. Tumama na dito. Oh my God. Kaya sabi ko, oh yeah. Parang porcupine lang, no? Oo, ang kulit ko din kasi nung bata ako eh. Kaya sabi ko nga, that was the very first attack drone, pare. Walis ting-ting na. Grabe, parang superpower, no? Oo nga. In fairness sa mama mo, bullseye. Yeah, man. Lahat, man. Salo ko, man. Yeah, that was my mom. Yeah, yeah. Ako naman, growing up, syempre, makulit ako eh. Sobrang naughty, sobrang hyper. Alam ni Joey, nakasama na pala nila ako. Oo nga. Sobrang naughty ako. Ewan ko, lagi akong, parang squirrel. Alam mo, sobrang hyper. Yung pambatang ang sarap ko to, San, pag nakita sobrang parang araw-araw nakaketamin. Sobrang parang inanakil sandwich ko to eh, yung ganun. Sobrang naughty ako ng bata ako. Kaya, chinelas, all-star ka sa pamalo, chinelas, suklay, sinturon, stick. Mamili ka kung anong hatawag sa'yo. Mga ba? Walis tambo. Ito lang, kwento ko lang to, maikli. So, kinder, may napulot akong 2 pesos. Yung 2 pesos sa class na yun, inuwi ko. Akala ni Papa, ninakaw ko, ba't ka nagkaroon ng ganyan? Saan galing yan? Sabi yan, nakita ko sa school eh. Nasinturon ba naman ako? So, nung alam ko nang sisinturonin ako, niligyan ko ng papel. Tsaka jari. Yung problema, pag pinalo ka pala, ibang tunog. O dinoble lalo yung palo. Dinoble lalo yung palo. Akala nila ako. Pero hindi ko talaga nila ako. Pero tapos yun, growing up, kahit sa church pa lang noon, yung tingin pa lang ni mama yung gano'n. Oo, no. Oo, makuha ka sa tingin talaga. Oo, ay nanay ko din, grabe te. Diyos ko, ang haba ng kuko nun. Di ba nga sabi ko si Miss Self-Care siya dati, long hair, as in nag-ha-at oil yun at home, ganyan. Tapos ang haba ng kuko. Hindi pong pag kinurot ka, yung nagpapang-abot na yung kuko sa loob ng balat mo. Oo. Dito ako kinukurot kasi magtitingin lang kami ng kapatid ko, magtatawanan kami. Yun na. Dito na naman ako. Sa tagiliran, ano? Oo. Sa tagiliran. Tumigil ko. Isa. Oo. Ganun. May kasamang tito. Yung mudra ko pa naman, ang laki pa naman ng mata niya. Kasi nga, is Castilaloy nga. Kapag nandilatan ka talagang, alam mo yun, masisinda ka talaga. Kasi nga, mulat, talagang bilugan yung mata, ganun. Tas yun eh. Oo. Tsaka bawal lumabas na naka-shorts. Hindi dahil super conservative. Siguro in a way. Pero kasi masyadong sa kutis namin. Ganun siya. Kailangan naka-pajama kasi yung kagat ng lamok, lahat talagang pag may sugat, saan galing yan? Ano nangyari dyan? Kailangan nakagat ng lamok. Bakit hindi ka naka-pajama? Ganun. Ito naman ang next na tanong ko sa inyo. Anong maalala nyo pagdating naman ng dinner time or meal time? Kasi sa amin bawal talagang tumawa, bawal magdakdakan. Umpisahan natin kay Zoe. Zoe, ikaw nga muna. Feeling ko yung mas kind of extreme, parang nakalagpas ako dun sa generation na yun. Pero pagdating ng kailangan before 6 nasa bahay na, 'di ba? For example. Pero in a way naman hindi rin naman ako gano'n nakakalabas sa bahay kasi kasi dalawang babae kami dun sa mom ko. So pero medyo kind of hindi naman gano'n ka-extreme, pero kailangan yung setup ng table, yung tipong kung saan nakaupo yung dad ko, bawal may ibang umupo doon.
Kung siya lang nakaupo doon, siya lang talaga. So, hindi ka pwedeng umupo doon. Totoo yun. Diba? Head of the family, correct. Correct. Tapos tipong, alam mo yun, kailangan kompleto lahat. Typical na magdadasal bago kakain, ganyan. Tapos, bawal yung elbow nasa table, ganyan. Bawal may hat, yung mga ganon. Tapos, kailangan ubusin yung pagkain. Bakit hindi kumakain ng gulay? Yung mga ganon. Kung ano yung nasa pagkainan, kakainin mo. Bahala ka dyan. Huwag ka magreklamo. Hindi pwede magreklamo. Ganon, typical naman yung pag dinner time. Basta kailangan nasa bahay. Pero I don't think na medyo tumaliwas ako doon kasi talagang hindi naman ako nakakalabas ng gabi. So. Johnny, ikaw, kamusta ang dinner time nyo noon? Your dinner time or meal time with the family, with your mom and dad? Tradisyon natin mga Pilipino halos pare-pareho naman eh. So kailangan nga, I feel like first 6 o'clock. Bawal maingay sa pagkainan din. Bawal maingay, and then dasal muna. And then halos lahat, katulad ng sabi nga ni Zoe, halos lahat ganun, bawal magkwentuhan, maghagik-hikan, ganun. Kailangan ubusin kasi yun yung lagi nilang inuulit sa aming magkakapatid kasi 5 kami, ako lang lalaki, ako pa bunso. So especially ako yung nila, ako yung pinakamakulit sa amin. Bakit parang lahat kayo pinaka? Makulit din. Pinakamakulit. Kaya pala magkaka-classmate tayo sa playroom. Sabi ko na nga Isang section tayo lahat. Same feather, man. Pinakamadaldal. Hindi rin ako makakon sa mga kapatid kasi puro mga babae, puro boys ang pinag-uusapan na lang. Halubilo ako sa, uy, anong balita sa boyfriend mo? Ganun ako, magaganon ba ako? Tama. But anyway, hindi pwedeng pag-usapan yung mga, talagang tradition na strict na ugaling magulang na Pilipino. So, ganun kami dati. And then, nung nasa college na kami, nung nasa college na kami, ba't nag-echo? Parang ano ba? Parang nung sa college na, kahit pa paano, lumuwag ba? Yeah, kasi kanya-kanya na kami, nasa Manila na ako nun eh. So, yun, medyo nag-iba yung pan ko nun. Medyo kami mga magkakapatid. So, yun nga. Na-live ako sa kapatid. Tin, ikaw naman, matanong kita, kamusta ang dinner time or meal time mo with family? Yan din ka-stricto? Hindi. May kami echo. Narinig niyo ba? Oo nga, ba't Ako ba? Ako na naman? Short, tinanggal mo yung convo eh. What happened? Tinanggal mo yung earpiece mo, Tinanggal ko na yung earpiece ko kasi ang katin. Hanggang ngayon kasi isa pa rin. Sorry! Mabalik ko na. Ayun. Sound check, 1, 2, 3. Yun, okay na. Sorry naman. Hindi ko matiis. Wala namang alingaw. Alingaw. Wala naman. Okay. Okay. So, bago ko sagutin yung tanong na yan, sabihin ko na yung totoo, hindi po ako mabait. Nung bata ako, lang yata yung nag-grounded sa buong magkakapatid. Social ka Latina, grounded, no? Walang palo, grounded. You're grounded. Yeah. Go to your room. Oo, gano'n. Oh, di ba? Uy, no. Sa amin, bugbog. Sa amin, bugbog. Dapa! Tapos, di ba, ang weird kasi grounded ka, nasa kwarto ka. So, ang ending ko nun, wala, nakikinig ako sa radyo. Kaya mahilig ako sa radyo. Kasi, parang kikinig ako sa mga stations. Gano'n. So, pero pag meal time, dinner time, gano'n din, sabay-sabay, bawal maingay. Oh, yeah. Pero, yun yung best part, yung meal time. Kasi everybody has their own buhay eh. So, pag may certain time of the night na, yan na, kainan na, actually, lumaki kami, yung household namin, wala kaming maid, we had the driver, pero maid, wala. Parang bata pa lang kami, parang, naalala ko, sinabi ng mama ko, kung gusto mo may uniform, tinuruan niya kami kung paano gawin yung mga bagay-bagay sa buhay, yung mga basic stuff, laba, luto, ganyan. Tapos, parang, kahit alam ko may mga helpers pero hindi sila required to help us. Parang bahala ka sa buhay. You have to learn how to do this. Parang gano'n. Kasi ito yung tunay na buhay. So, basically, I do remember nung marunong na ako magluto,
there was a point na ako yung nagluluto for the family. Mga high school, breakfast, lunch, merienda, dinner, ganun. Talaga may menu pa yan, ganun. Tapos may cookbook. So excited ako kasi parang ako yung, basta parang paplanuhin ko yung grocery ng buong pamilya, ganyan. So pag gano'n, yan, uuwi na yung mga kapatid ko, tapos naka-ice na lahat, gano'n. Tapos yun, darating si Papa, tapos kakain na kami ng dinner. Tapos yun, una pag-usapan namin pagkain kung maganda yung luto. Parang, uy, okay yung okay to, pwede natin ulitin na to bukas, ganyan. Yung may sukiyaki night kami. Tapos, after that, yun na, magkukwentuhan kami yung kamusta yung araw, kamusta school. So, basically, ganun yung parang nakasanayan namin na yun yung time namin. Kasi parang pleasant yung experience. Oo, parang, that's good. Yun nga lang, syempre, di ba sa magkakapatid, minsan, ganda yung sa kanila. Kakatampuhan. So, pag ganun, alam mo may issue kapag may isang space na nawawa. Hindi, yung talagang missing in action, yung magkukulong lang sa kwarto. Or kapag may issue siya, yung may problema, ganyan, yung broken hearted, ganyan. Yun, alam mo na, hindi magpapakita. Walang kulitan, parang ayaw sumabay. Mas medyo hindi ganun ka-strict. Kasi sa amin, kailangan nandun ka, no matter what. Talaga? Bawal missing in action. Well, meron kaming isang kapatid. Kasi no matter since what. 5 kami. Same din sa amin. Diba? Swerte si Tina. Bob, ikaw. Ay, sorry. Go ahead. Yung ate ko, kasi may araw kami na may kanya-kanya kaming duties. Siya kasi parang Monday ako maghuhugas, Tuesday. Ako ba yung nawawala or si Tina? Hello. Ikaw ata. Naglalag ka, sir. Oo. Naka-mute, ayun. Ako na naman. Ikaw na naman. So yun, yung ate ko, yun nga na naman. si Benny na walang kinalaman. Hindi, ayun. So yung ate ko. Dali, Bob. Delayed eh. Baka buntis. Ha? Anong buntis? Delayed si Sir Benny. Si Benny. Corny. Nawala yung host, Brad. Nawala yung host natin. Pero we're still live. Ano ba yan? Yeah, I can see live. Are we? Or yeah. Does he have? Yeah, I guess we're still live. We are not unalive. Ayun, tapusin ko na lang hanggang bumalik si Benny. Sige, go ahead. Kasi nagda-diet siya, model siya, singer siya. Ganyan. So, hindi siya nag-show up sa table. Kasi, Sino to? Yung panganay naming sister. Parang, gano'n ba yun? Yung older sister. So, parating hindi namin siya kasama. Tapos, wala lang, masaya. Kasi kapag mas masaya pag mas marami kami. So, the only times na nakakasama namin siya, I do remember is, kapag yung kasama yung boyfriend niya, may boyfriend siya at that time. Tapos, it's so weird na every time we would have this certain ulam, and yung ribs yun eh. Ang sarap ng ribs na yun. Every time talaga, andun talaga lagi yung guy. Tapos sinisecret na namin na hindi namin sasabihin na ribs yung ulam namin. Andun pa rin siya. So, ayun. Malakas ang pangamoy. Yun yung memory namin sa well, sa table ha. Parang, oo, ganun kami pinalaki. Yun. Hindi ganun kasi. Kayo ba? But I guess it's a good thing. Kasi, I think like, dinner time is supposed to be like that, diba? For me, it should be like that. It should be that time for families to really share their day, diba? Yeah. Whereas, kasi yung sa amin, parang, walang usap. Talagang kakain ka. Ganun. Alam mo yun? Wow. Maybe pag may nagtanong si parent, ganyan. But that's really about it. Hindi naman parang military style, pero parang yun na yung given. Quiet. Oo, quiet time lang talaga. Parang, parang focus ka sa kinakain mo. Parang gano'n. You have to para talagang, alam mo yun, parang doon ka talaga, you're there to nourish yourself.
If that makes sense, diba? Ganun. Hindi yung parang, for me, that's how it's supposed to be. Diba? Yung tipong, while you're, enjoying your meal, ganun, catch up, parang, so, how was your day? Yung ganyan, diba? But yeah, kasi sa amin ganun parang, hindi siya as is. Kung halimbawang may napag-usapan, sure, pero hindi yun yung parang, we're not there to actually talk. If that makes sense, diba? Yung ganun. Yeah. Hindi siya ganun. So, good. That's good. Hindi, tsaka yung mga ulam, yung parang di ba, kinakain nyo pala. Ganun kami, marahili kami sa pagkain kasi. So, parang, uy, next time, mama, gawa ka ng yung gosh. Ganun din. Yung parang kumakain na pinag-uusapan pagkain pa rin. Oh. Yun yung masasabi ko na common dun sa dinner. Kasi nga, Chinese ka. So, parang kumakain na, pagkain pa pinag-uusapan. Kasi nga, may Chinese restaurant din before. So, parang, lalo na pag andun yung lola ko, parang, tas ang tawag kasi nila yung dad ko, ang tawag nila sa lola ko is mama. So parang, mama, alam mo yun, di ba? Parang ang bougie, pakinggan, mama, di ba? Pero ganun yung, that's how they, I guess kasi yung when they were growing up, kasi sila well off, talagang, puro maid. Ganun, as in tipong, I feel like, lumaki yung dad ko na andyan lang yung, for example, remote right next to him, papaabot pa sa maid. Oo, they grew up like that. Ganon. So kaya parang yung na-notice ko sa kanila when they're together sa family, parang syempre kasama kami, tapos kung andun yung mga auntie, uncle, or yung lola. Mama, pwede bang next week ganyan? Tsaka hindi, yung pagkain nila, mga tipong 4 hanggang 5 putahe, parang to, piyesta ba to? Pero pero grabe yung sa kanila, yung dynamics nila. So kasi parang ang hirap nun sa amin kasi walang masyado dahil konti lang yung unit namin na sa family, pero yung based dun sa nakita ko sa kanila, ganun. Pagkain din yung pag-uusapan. Ano yung lulutuin natin next week? Parang wala tayong kabusugan dito, pero pagkain. Uy, ito lang talaga masasabi ko. Saan naman kayo nakakita ng programa, yung mismong show na patalsit? Yung host na wala yung host, bro. Yung mismong host napatalsit. Yun lang masasabi. Bigla nang nawala. May nagparamdam bigla Alam mo yun? May nagparamdam. So, shoutout sa mga papa namin na pumanaw na. Oh, yeah. Uy, grabe. Yan ka na naman. Bigla, okay yung battery, okay yung wifi, all of a sudden. Actually, totoo. That's naman good. Sa akin din, Benny. May nagparamdam din. So, I think, it's true. Yun. Makwento. Malaman ko lang yung kay Bob. Bob, ikaw, growing up, mealtime, okay naman sa inyo? Ganun din, ka-stricto? Or pwedeng makipag-usap kahit paano? No, the thing is, sa mealtime naman, mostly it was me and my mom lang, no? But then my mom had a different approach with the food. I don't know why, Chong. Yung dapat you have to eat your food yung parang, I think para sa kanya is sacred yung food, Chong. And that you have to approach it. Yung tipong kahit, wow, sarap na sarap ka na, huwag ka maingay, basta kumain ka lang. Ay, oh my God, bawal mag-react. Yeah, man. Yeah, that was yun. Now, sa family setting, ma-experience ko yan. Every time I would go to Novaliches sa auntie ko, eto, mas malala naman to, yung ate ng nanay ko, talagang stricto yun, Chong. And hindi ka pwede, siyempre, Novaliches, pare, sanay ka, Baguio boy ka, tapos baba kang Lowlands, di mainit, men. Hindi ka pwedeng sumampas sa humarap sa dinner table nang wala kang sando, yung nakaubad ka, pare, hindi pwede. Hindi pwede, tama. Tapos yun, ganun din, men. Tahimik din, kakain kayo, tahimik, Brad. Parang, meron, men. Parang banal ba yung pagkain?
Ganun, man. May ganyan. Pero I think that's common among us na I think lahat tayo mga Gen X tayo, you know. I think that's common sa mga magulang natin na they really treated food with high respect na dapat you respect the food. Saka yung kung ano yung nasa plato mo na kinuha mo, kailangan kainin mo sa pinakahuling butil. Kailangan ubusin mo yun. Right, no? Kung hindi, ganun. Diba? Yun yung mga naalala ko na sinasabi sa akin ng magulang ko dati. O yun pala yung maalala ko rin. Parang tinuro sa amin yung value worth of money. Alam mo yun, yung pinaghirapan namin, iluto yan, nag-grocery kami, tapos sasabihin mo, hindi mo gusto yung ulam. But you know what? In a sense, diba? Kasi yun yung minsan na, when you think about it, na yun ang na-overlook na nowadays, diba? If that makes sense. Kasi yung lalo na, like here in the US, parang, when they're wasting food, para sa akin, disrespect yun eh. Disrespect yun dun sa, like from, yung end-to-end on how that food came about is disrespected. Kasi when you work, the time you spent working hard for the money to buy the food is overall disrespected. Para sa akin, ganun. Kasi yun yung, di ba, kasi how easy it is to, di ba, acquire, stuff nowadays. Parang, everything seems like simple and quick and, hindi na na-appreciate na. Diba? May DoorDash. Lalo din kasi sa food, we Filipinos we're quite passionate about food. Oh yeah. We don't mess so yan sa point of view ni Zoe, talagang pag may parang walang respeto sa biyaya na gabaan ka, yan yung word ng mom ko gabaan ka pag sinasayang mo yung pagkain. Kasi, di ba, parang ang cheesy man pa kanya, pero, di ba, from the farmers who actually planted those seeds, tong rice. Alam mo, it's, but it is the truth. Yeah. Diba? Tama. When you think about it, parang, oo nga, no? And like I said, ako nga, I only went as far as the money that you earned to buy the food. And, so parang, ngayon, if you talk to a Gen Z nowadays, they won't have that perspective kasi it's very rare na nahain sa kanila yung ganung process na parang you don't think about that, but that's also kasi kahit sabi mo nag-DoorDash, pinaghirapan pa rin yung food pero you don't think about it that way. Tama. Diba? I'm glad you brought that up, Zoe. Ngayon naman, since all of us meron na rin tayong mga kids, paano nyo naman disiplinahin yung mga anak nyo? Let's start off with chores. Umpisahan natin kay kay Bob. Bob, ikaw, paano mo sila disiplinahin? Simula muna sa chores. Well, now na kumpleto yung mga bata dito sa amin, no. The thing is, mapapansin mo kaagad sino yung talagang maasikaso sa bahay. Tapos yun, boy takas, Brad, may boy takas din ako niyan, Brad. Etong si JC, yung the eldest, siya yung talagang maasikaso sa bahay. And yun, I was proposing to my wife since kagagaling lang nila sa Pilipinas. Lalo sa Pilipinas, laking lola yung tong mga to, men. So, spoiled pare. Yung makikita mo yung literal meaning nung spoiled dun sa second kay PJ, pare. Tipong, pagkatapos kumain, diretso sa kwarto, yung ganun. And sabi ko, I was proposing to my wife na magkaroon ng schedule na hindi pwedeng puro si JC lang. Siyempre, mabe-burnout yan. Na puro siya na lang naghuhugas ng plato, siya na lang nagtatapon ng basura. Minsan sabi ko nga kahit schedule na nung pangalawa na magtapon ng basura, boy takas nga pagkatapos kumain, takbo na kaagad sa kwarto.
Si JC na yung siya na yung gumagawa, Chong. And well, si Francine. PJ, yeah, of course. si Francine naman at a very young age yun. Alam niyang although hindi ko naman siya inoobliga kasi nga 10 years old pa siya. Pero at alam niya, Chong, yung food niya, dadalhin niya yung pinagkainan niya sa kitchen, gano'n, Chong. Kahit yung sarili na lang, di ba? Yeah, gano'n. Pa rin. Pero but then, I guess, sa mga magkakapatid niya, there will always be an oddball. Di ba? Sabi naman nung nitong si Karen sa mga bata, give them a few more months kasi nakararating lang. Hindi naman baka ma-culture shock naman sa akin na do this attention. Get your sabi, boy! Tipong gano'n. Wala, mamatay tayo dyan. Ma-culture shock yung bata. Ako naman, bata pa lang kasi noon, as much as possible, yung pinaghigaan pa lang, doon pa lang. Tupiin mo na, diba? Tupiin mo na, ayusin mo na. Kasi sabi ng, natutunan ko kay Dad, kasi si Dad, yung papa niya din, parang Filipino Scout Ranger ata, ng World War II. Wow. So medyo military trained sila, 5 a.m. gising na sila, and do chores. So, yun ang turo sa amin. As early na pagkagising mo, ayusin mo yung higaan mo para feeling accomplished ka. At least kahit yun man lang, na-accomplished ka na. Ako naman sa kids, kahit papano, ang galing ni Teens May ginawa si Teens na chart. Chart. May ginawa si Teens sa chart. Nilagay niya doon dishes, rinse, trash, ano pa ba yung checklist. May checklist siya, may to-do list siya, yard work, clean the floor, tapos may certain amount, may parang nilagay siyang $1. $1, ang galing nung ginawa niya. Ngayon, syempre, parang ano lang nila yun, parang you have incentive. Incentive lang yun. You have to work hard for it. Yung value nung trabaho mo. Siya yung nakapaggawa nun kasi minsan nagtuturoan sila. Sino maghuhugas? Sino na naman na magre-rinse? Nung ginawa ni Teens yun, ang galing, nag-i-initial siya. Minsan unahan na eh. Kasi nga may earnings. Magagawan na lang no? Hindi ko magawa yung kay Chico, isa lang kasi. Kapag-awa siya sa sarili niya. sabi ni Athena, girlie needs some money, Diba? Yun naman ang nakita kong parang different style naman ng approach of doing chores. Sabi ko sa isip ko, nung bata kami, walang ganyan. Sana pala mayaman na ako. Kami meron! Ay, meron din sa inyo, Ting? Galing. Ano sa inyo? $10 pag nagwalis. Basta tigsa 10 piso lang. 10 piso, ganyan. So, kaya isang panel ng window, yan. 10 piso yan, gano'n. Kaya lang naman, yung bahay namin, ang laki. So, ang quota ko lang sa sarili ko, kumita lang ako ng $100 sa isang araw. Masaya na ako. Taray, laki kaya. Hindi, pero kasi, ang laki ng bahay. As in, 2 floors yun. But at least may opportunity ka to earn. Oo. Weekends, yun ang minimum. Case number, anong case number? Sabi ni Ron de Buhay, Ron, grabe, umabot ako sa part ng pagdidisiplina. I'm on time. Good evening and good morning to you guys. Happy Father's Day. Thank you, Ron. Ganon din sa dad mo. Hi, Ron. Ayun, Ron de Buhay. Ayun. Ano naman tayo kay Zoe or kay Frank? Sino mo na? Ladies first. Okay, Zoe, ikaw. Pahirapan. Hindi, ganun din sa'yo. Similar yung, I guess, yung pagkagising, ganun. Yun naman, wala namang military background dito, pero sa parents ko, but then, ganun din yung upbringing ko na parang kailangan sa umaga, kailangan ayusin mo yung make your bed kasi parang yung mindset, you start with that, parang ganun. So, ay very strict naman yung mami ko talaga. Actually, when it comes to household stuff, mami ko grabe talaga. As in, ganun din kami may chores. Mga tipong pag ikaw magpupunas ng table, babalikan niya yan, hahawakan niya yung table. Kung
Pag sticky yan, ulitin mo yan lahat. Ganon. Kailangan. Quality. Ay, oo. Ibang, quality. Kahit nung may anak na ako noon, bibisita yun sa bahay namin. Ibang klase. Kasi nga, mataray nga si mother. Diba? Bago pumasok sa bahay, titignan niya pa lang yung sahig, diba? Tapos igaganon niya yung toe niya. Ba't malagkit? Wow. Quality. Gusto niya may quality yung yung gawa niyo, hindi lang basta. Bakit ganyan maglinis yung yung kasambahin mo, ganyan? Ay, ko kasi night shift ako, hindi man ako makapaglinis, di ba? Kaya nga ako may kasambahay. Tapos, syempre, papasok siya sa bahay, uulitin niya lahat yun, maglilinis yun sa bahay namin. So parang, ibang klase talaga. Kaya parang, paano ko magagayahin yung linis mo? Kasi ibang klase yung linis mo eh. Alam mo yun? Standard Kasi, siya. Oo, grabe talaga High yun. standard siya. Kasi ganun din yung lola ko. Tsaka sinisinghot talaga nun yung lamesa. Parang malansa ulit. Oo, ay ganun. Ay, oh my God. Oo. Ako iba sinisinghot ko eh. Magreklamo ka na eh. Kasi parang linich ko na yan eh. Iulit daw kasi nga hindi maganda yung pagkakapunan. O lalo na kung kumain kayo ng ng shrimp or ng fish. Sinisinghot. Benny. Go, Tina. May word of the day na tayo today. Singhot? Singhot? May mga word of the day pa pala kayo. Oo. Ano yung word of the day natin last time? Singit. Singit. para magkakadugtong brad, mugshot, tapos singhot. Tapos, oo nga. Pero ganun talaga. Wala na tong show ni Benny, nasira na naman. Oy, Frank, ikaw, Johnny Rhythm, ikaw, anong... Ako, lumaki naman ako. Chores, tsaka sa mga kids mo rin. Usually, ginagawa lang naman namin magkakapatid yan during weekends kasi most of the time nasa school naman kami. May kasama kami sa bahay dati. So, until nung nag-graduate na ako ng high school, after that, nung nasa Manila na ako na nag-aaral, wala na yung kwan namin, wala na yung kasama namin sa bahay. Pero every weekend, pinapagawa sa akin ng father ko sa mother ko is maglinis ng bahay, magbunot. And pinakayo ko sa lahat maghugas ng plato, saka maglaba. Pinakayo ko. I'd rather yung mga kapatid ko na lang gagawa nung ganun, maghugas ng plato, maglaba. Ako basta ako maglinis ako, magwalis-walis, magbunot. Yun lang ang kwan ko. Hindi naman ako trinay ko rin naman maglaba, pero yung mga ganun-ganun pa, hindi ko kaya. Ako naman ewan ko, therapy sa akin yung hugas tsaka laba. Oo, nakita ko yan nung nagluluglog eh. Carolina, di ba? Yun lang, yun yung pinapagawa sa akin nung araw. And then pag summer kasi sa province, di ba? Sa province, pumunta ako ng Manila. So, 2 months wala ako sa bahay sa province. So, yung mga ate ko yung mga nagkukuhan doon. Pero, growing up, yun ang natutunan ko yung maglinis ng bahay, mag-ayos ng kama. Yun lang. Si Adrian na sana nyo rin sa church. So, nung dumating kami rito sa US, 10 years old siya. So, andun pa rin yung kwan, pero syempre bata pa rin siya nun eh. Andun pa rin yung ugaling Pilipino, pero alam mo naman yung mga bata rito, hati na yung attention nila eh. Yung kultura rito sa kultura natin nung kanis. He's now 25 years old. So, and then medyo spoiled sa mama. So, parang, alam naman niya yung mga maghugas ng plato. Especially rito, buti nga rito, may washing machine eh. Naglalabas siya ng sarili niyang kwan. And then, yun, inaayos niya yung higaan niya. Yung mga ganung bagay, yun lang naman yung mga basic na pwede mong ipagawa sa mga bata, sa mga anak na kanin. Guys, baka may gustong sumagot dito kay Rendezvous. Sabi niya, do you guys think corporal punishment will work as a form of discipline in Western countries? Assuming it's allowed more so with Gen Z? Sino gustong sumagot sa inyo? Ako, I'll answer that. As far as it will work, if it's allowed, it will, for sure. Kasi that's something that, honestly, that needs to be done here. If you ask me, kung gano'n lang, like I said, if it's allowed and if it's not frowned upon, yes, absolutely. Kasi
that's why I'm thankful kasi nang dumating kami dito, like yung anak ko, si Chico, alam mo yun, may core values na na-established from the Philippines, from back home. Right. Kasi iba pa rin talaga. Kasi that's what I noticed kasi I have friends that I can, may point of reference ako, other friends na Pilipino din, na yung kids actually grew up here compared to Chico, alam mo yun. Not that they have na mali yung upbringing, but it's of course the environment also affects it. Kasi may culture, the culture is very different here than sa atin. Kasi medyo yung core values ng Pilipino iba, ganon. So but kasi as far as like with Chico, although of course he's been here for a few years, meron siyang certain chores sa bahay, like like you guys said, that you can only assign certain, so much or certain tasks. Pero ang ini-instill ko kasi sa kanya is I shouldn't have to tell you to do it every day. Dapat matik ka na dyan. Pero yun, ganun din. But to answer the question, yes, definitely it will work if it's allowed and not frowned upon. And syempre, diba, with the help of, kasi you're not, when bringing kids, it's not just your family. The community is part of it as well. So, kung hindi norm yon, for example, it's not gonna work kasi walang consistency. Pero like I said, if it's allowed in and out of the house, it will definitely work. Kasi and I truly believe that's something that's actually needed here. Kasi mas may freedom ang kids dito, which sometimes it's not a good thing, to be honest. Kasi pag bata ka, diba, iba pa rin yung discipline and control. Yung bata pa lang na tinuturuan mo na, diba? Iba pa rin. Yeah. Pero syempre, ako naman, hindi namin sinanay yung kids sa corporal punishment as much as possible. Communication, kausapin. Yeah. Right. Kausapin. Pero may mga... kasi dito pero minsan parang hindi gumagana. Oo nga, pero minsan hindi na gumagana yung guilt trip ko eh. Pero alam niyo, believe ako sa no, may mga nakita pa rin ako mga bata rito na dito lumaki, anak ng both Filipino parents niya, no? Magalang pa rin yung nagmamano pa rin. Andun pa rin yung kulturang Pilipino. Yung kids ko, magalang and then po at opo. Bilib ako sa mga batang ganun. Actually, dito siguro sa dito siguro sa France, corporal punishment will not work even if it's allowed, no? Dito bawal dito manakit ka ng bata dito eh. And the approach here is yung kahit yung bata parang si Dennis Damenis, talagang they talk to the kid calmly, Chong. Usap dito, men, more on usap. And the parent, the French men, they're not that aggressive, they're polite, they're very calm. The French in general are very calm. Maano mong medyo aggressive pag ibang lahi yan eh. Hindi sa pagiging racist, pero obviously pagka ibang lahi yan, wala. Very aggressive, tapos mahilig sa away. Pati yung mga anak nila, yung upbringing ng mga anak nila, kaibang-kaiba sa talagang French household. And I mean, if it's like that means it's not needed. Diba? Kasi yun eh. Kasi dito para makakita mo yung papasok kasi with freedom comes entitlement. Kaya sinabi ko na corporal punishment, if allowed, will work here. Oo naman. Kasi kaya nga, diba, bakit ang daming, you think about it, school shooting here dito sa US, diba? Why? Kasi parang when you think about it, parang okay, you got traumatized. Parang I noticed here, parang they could blame just about anyone that they want. Parang kahit anong kinalaman ko dun sa nangyari sa'yo, di ba? But they would shoot any other kids. Sa atin kasi parang, bakit mo ako dadamay? Wala naman ako kinalaman dun. Kasi may ganong thought process sa Pilipino eh. Dito wala eh. Parang I'm mad at the world. I will shoot everyone. Mandadamay pa. Kaya nga, yun kasi yung sinasabi ko. Kaya yung corporal punishment would work here if allowed. Kasi syempre, as long as consistent
both in and out of the house. It would work. Galing yung sinabi ni Zoe. Tama. Tina or Johnny, any thoughts on that one? Doon sa corporal punishment, kung allowed man lang? I agree. Well, to corporal punishment, no, dito sa atin, hindi na uso rin talaga yan eh. Tsaka, no need. Matatalino naman yung mga bata. In fact, fast forward, kasi 19 na si Benny, no, thinking about it now. Napalo mo siya? Ha? Napalo mo si Benny? Hindi. Ikaw ba yung napalo? Ay, sandali. Mali yung tanong ko. Sorry. Correction. Pinalo ka ba ni Koki? Alam ko sa tawa ko, Sorry. No. Si Benny. Okay. Actually, my son's name is Benny also. Per Zoe, no, kasi ngayon lang tayo nag-meet. Ang pangalan ng anak ko, Benny. Kaibigan ko si Benny. Tapos asawa ni Benny Davis is Tina naman. Tapos ikaw, Tina din. Tapos ang last name din, V. Valencia, saka si Valle. Di ba? Seatmates kami. Ayan. Yan nga, tama yun eh. Actually, yung may sinabi si Zoe na napabacktrack ako. Sa totoo pa lang, nung lumabas, wala kaming alam about parenting ni Koki. But then, we made a pact na, walang good cop, bad cop. Walang ganon. Same page tayo. Kasi daya di ba? Ito magiging favorite ng bata if ever. So kami, kinontrata na namin yung magulang namin. Kahit anong mangyari, hindi kayo pwede mag-interfere. Parang ganon. Sinabi ko rin yun. Ganon din sa amin. Oo. Kaya lang, hindi ko alam bakit, nakalock yung pinto. Ewan ko paano nakakapasok yung nanay ko sa kwarto namin. Hindi kasi, iyakin na baby si Ben. Hindi, iyakin siya na baby. Iyakin talaga yung tipong kala mo inaapi. Baby pa lang. Ngawa yun, di iyakin. Oo, hindi, pero infant siya. Pero grabe siya umiyak. So, yun siguro natutorture yung nanay ko. Akala niya siguro anong ginagawa ko sa bata. As in, biglang, alam mo yung change mo yung diaper na umiiyak. Tapos, magugulat ako, nasa likod ko na. Parang, nakalock yung, what? So, anyway, we had to set the boundaries. Tapos, we told them, you guys are the grandparents. So, you can spoil them, enjoy them, love them, whatever. Parang, we really don't mind. Kasi that's your job. Ngayon, yung pagdisiplina, that's our job. So even nung si Benny per time, nagkaroon siya ng ate, ng yaya. Pero actually, I don't wanna call her yaya kasi talagang right hand ko siya. So bago siya nagstay with us, nag-usap kami ng masinsinan. Sabi ko, hindi kanya yaya. Kakampi ka niya. Kakampi kita. Ikaw yung parang kanang kamay. Parang kailangan kita para may magawa rin ako mga bagay para sa pamilya ko. So, hindi mo siya pwedeng sawayin. Pero pwede mo siyang pagsabihan parang ate. So, hindi ka, yung walang sumbungan, walang ganon. Kasi pag nagsumbong ka, mawawalan niya ng tiwala. Yes. So, ganun sila lumaki. Hanggang at the time na, she had to leave na us, na-establish yung ganung kind of relationship between Benny and Michelle. Tapos, pag may issue lang, konti lang talaga issues with Benny. Ang swerte namin, napakabait na batang to. What siguro kasi... Basta Benny, mabait siya. Naman. Bait siya, sigurado yan. First year namin, yung batang naglulupasay, nakakita ba kayo sa mall? Oo naman. Nakita ni Zoe kung paano din ako maglupasay. Sabi ko sa'yo, nakita. Ayun, umpisa pa lang, yung unang-unang mall namin, basta sinasabi namin sa kanya, pag may gusto ka, sabihin mo. Pero pag hindi namin kaya, sasabihin namin yung totoo. And normal lang ng buhay namin di ba? So one time, sa Toy Kingdom, may gustong toy si Ben. Tapos, at the time, syempre, sakto-sakto lang yung money that budget. I have. Oo. Para si Andre din. Tinuro niya yung toy. Tapos sabi ko, sige anak, pag birthday mo or pag may okasyon, we'll get it kasi libo-libo yung presyo. Tapos alam mo, nagangawaro.
Hindi, nakatingin lang siya sa toy. Tapos may isang luha. Isang patak. Siyempre, mamatay-matay ako sa loob ko. Pero hindi ako bibigay. Hindi ako bibigay. Tapos alam mo, sabi nung tindera, parang, hello, dalawa pa sila, tandem sila, lapit. No, baby, it's okay. Sabi nilang ganun. Tapos sabi ko, ay... Nilulure pa lalo. sabi ko, ate, kuya, hayaan niyo po kami, hayaan niyo po matuto yung bata na hindi lahat ng gusto ng bata masusunod. Parang gano'n. Pag okay lang. Tapos, eto na, another time, may nakita kami, bata, naglulupasay, umiikot pa, parang nag-exorcism. Ganon. Oo. Nagagaganin pa, Linda Blair. Nag-break dance sa sabi ko kay Benny, hey Ben, look at that kid, look. Diba? Parang, I really feel sorry for that parent because, the kid looks really sad. If kung ako yung magulang ng bata, sabi ko dun sa bata, pwede dito naman tayo sa corner na to kasi madumi. Para hindi. Makinis. Pero alam mo, yan ang swerte ko kay Chico kasi never ako naka-experience ng ganyan. Wala talaga. Tapos alam mo, very old soul talaga si Chico, as in especially nung single mom na lang ako. Kahit naman nung bata pa siya, sasabihin niya pag yung can we get this or I want this. Pag sabi ko another time, okay, I understand. Ganun lang siya. Ganun lang siya. I understand. Ganun din. Tapos hindi siya yung parang maglulupasay. Minsan parang, tas parang minsan papakita niya, I really want this, but you know what? Just let me know when you can. Ganun siya. And it's fine. Like parang sabi niya, maybe on my birthday, what do you think? Parang, but if not, it's okay. Ganun siya. My God, sobra ibang level. Alam mo, minsan sabi ko, Diyos ko, I don't deserve you. Ibang klase ka. Tapos, nung nag-single parent ako, sabihin niya, are you, parang siya pa yung nagigilty. For example, merong may gastos sa school, may shirt, for example, sasabihin niya, Mom, I'm so sorry, but you know what, if you really can't, I'm going to tell my teacher. It's okay. Oh my God. Galing. Shout out, Chico. Good job ka. Grabe. Actually, yun yung next ko naman na tanong. Paano nyo ituro sa kids nyo yung value of money? Yun yung next kong tanong sa inyo. Paano nila pahalagahan yung hard-earned money? Good question. Ito very recent to. Kasi for example, go ahead, mauna ka na, Zoe. May mga listahan siya kasi mag-birthday na si ate mo. So may mga listahan siya ng mga gusto niya, yung wish list niya, ganyan. So si Chico kasi may sariling mundo yan. Parang, gusto ko ng CD player. I want this. Gusto ko ng Instax Polaroid, ganyan. So sabi ko, anak, di ba we have sabi ko, what's the purpose of the CD player? Sabi niya kasi, meron akong bands that I really like. So I want to get a CD. Sabi ko, what's the CD player gusto? Oo, sabi ko, what's the purpose? Quaint. Sabi ko sa kanya, sabi ko, what's the purpose of the CD player? Sabi niya kasi very remarkable how she explained it. Sabi niya, kasi I discovered this band. This band, tatlo yung members, they all passed away. So, parang car accident. And I happened upon them and I like I like their music and their album. So parang so available lang sa CD kaya gusto niya na CD player? Hindi, parang memorabilia sa kanya. Gotcha. Okay. Parang gano'n. So sabi ko, are you planning to play the CD? Sabi niya, not necessarily. Sabi ko, so why do you need a CD player? Tapos, kasi gusto niya, sabi, i-play. Sabi ko, anak, kung memorabilia, meron ka namang Spotify, diba? So that's the whole purpose of our Spotify. So you can find any song that you like. Sabi kong ganun. So I don't think there's a need for the CD player. Kasi if you really want to collect and play CD players in a CD player, the CDs in a CD player, then I would understand that. Otherwise, it's just dust collector. Tama, mali. Diba? May point ako no? Tama. So sabi ko sa kanya, so nung una parang, sabi niya, why not? Parang ganun. So, kinailangan ko ng point of reference. Yun lang yung maganda din sa kanya. Kapag when you hit the spot, yung
na parang kung ano yung gusto kong parating sa kanya, ay, that makes sense. Parang ganun sa kanya. Sabi ko sa kanya, for example, yung meta, ano yun? Yung meta vision, whatever, yung goggles. Sabi ko sa kanya ganun. Oo, yung virtual. Sabi ko ganun. Magkano yun? 300 plus. Sabi ko, so, napag-usapan namin ng daddy yun. Parang, parang it looks like it's fun to have, parang gano'n. But when we thought about it, do we even have the time to use it? Tapos kapag isa lang yung bibilin mo, isa lang makakagamit. So ibig sabihin dapat bibili ka na madami. So nagigets mo, if we won't be able to really use it, na parang you're gonna maximize the use for the amount and of the equipment, then it's really not worth buying. Kasi sabi niya, fair enough, sabi niya. Tapos hindi niya na finish yung issue. So, pinos out niya sa list, sabi niya gano'n. That's good. You know what? That's actually right. So, sabi ko sa kanya, so when you write down what you want, as far as like, for example, expenses. Kasi diba, it's very easy to write down what you wanted, diba? Kasi, on top of my head, I want this. Kasi, sabi ko sa kanya, tama yun, habang bata pa lang sila, alam na nilang i-manage yung financial nila. Diba? Minsan kasi na-overlook mo yung, do I really want it? Will I really use this? Do I really, really need it? Kasi sabi kong ganun, swerte tayo dito kasi we can just, diba, return and refund items, diba? Swerte. Pero syempre, diba, why go into all that trouble and effort kung pag-isipan mo muna kung kailangan mo ba talaga yung item or something, diba? So, yun. Ganda ng turo mo, Good job. Si Tina naman. Tina, ikaw, paano mo ituro yung value of money naman kay Benny? Well, actually, alam mo, natuwa ako sa sinabi ni Zoe. Hindi ko nakita ng ganun. Parang normally kasi parang ako yung delayed gratification yung tinuturo ko. Ewan ko kung tama yun. Pero parang if hindi naman, parang is it a need or want? Parang ganun. If we don't need it naman, if it's not, okay. Nung lumalaki na si Ben, yan na, nag-uungot na ng cellphone, yung gamit, ganyan. Si Koki kasi, siya yung taga-spoil. Ako naman yung taga-sabi na, teka, isip ka muna. So, nung time na, yun nga, yung nag-uungot na ng gadget, ganyan, ako yung konsensya. Parang, kailangan mo ba talaga? Isipin mo, parang gano'n yung, pero mas parang, well, yung asawa ko yung magsasabi, uy, grade 7 na yung anak mo, bigyan na natin ng cellphone niya, nakakaya na, kasi yung world na saan siya lalaki is, yan necessity na kasi nowadays. Yeah, oo, necessity na siya, hindi naman siya luho. So bago inabot yun sa kanya, we would always say to him na, anak, eto, turo to sa'yo, grade 1 pa lang, sa eskwela mo. Ano ang basic rights of a child? Okay. Totoo yun. Tapos sabay namin sasabihin, the right to have yung di ba yung shelter, clothing. Diba? Nasa TV pa natin yung dati. Yun lang talaga parati kong panangga sa kanya. So, yung, kung ano man yung anything, sabi ko, ano ba yan, necessity ba yan? Parang, may food ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi. Ano ka ba? Ganyan. Hindi. Yun. Check. Okay. So, siya, luho siya, di ba? Pero syempre, neto na, nung nagbibanata na nga, well, sila nung tatay niya talaga yung, oh my gosh, talo ako. Kasi, minsan parang may purchase na lang na, as in, parang yan? Parang, andito na sa bahay. So, well, actually, it's still it's a work in progress. Kasi nga nangyari, parang, di ba, si Pocky passed away last March. Then I realized, wow, all the things pala na binili ni Koki for Ben were like his gift to him for the rest of his life. Oo nga. So, parang I'm grateful din na yung asawa ko was like that. Yung siya yung nag-spoil sa amin. Pero now, ako na lang, I've decided na, kailangan maging financially stable. Educated. Hindi stable. Stable, we'll get there. Pero we have to be financially educated ba? So we're like opening our doors to anyone who can help us in the sense na
teach us, will, alam mo yun? So, like, we're just so grateful. Ako, parang I have my ways, pero tingin ko, hindi pa enough yon. Kasi, mahina rin yung puso ko lalo na ngayon. Parang, mag-uungot ng little things. Kaya, well, yan, umpisahan tayo sa Grab, ganyan. Pero, parang, looking at the long term, yun, parang, doon ako nag-umpisa na, I need help pala from others. So, naghahanap ako ng parang quote-unquote mentors for us. Not just for him, but for me as well. Because this will be a journey for both of us Parang ganun. So, ayan, parang umpisahan ko mag-open ka ng bank, ng ATM mo. Tapos, kasi may girlfriend na. So, dapat, anak, there was a time nung chinismis sa buong mundo. Ang ganda na sinabi yan. Ang ganda rin sinabi ni Ron dito. Sabi niya, I remember seeing a video of a family teaching their kids how to budget. Albeit hypothetical, they were made to think and prioritize what's important in the budget. Yan Tama. Pero ngayon, ini-involve ko na si Benny sa gastos ng bahay. Tapos pinag-uusapan na namin. Total adult na rin siya. Parang sinasabi ko, anak, dapat, ang taas ng kuryente natin ngayon, 2 lang tayo. Saan ba tayo dapat mag-cut back? Ganyan. Tapos, anak, tulungan mo ako. Yung sa bayaran ng bills, parang, at yung parang sabi ko, gawa na tayo ng spreadsheet para alam natin kung saan tayo dapat magbayad, magkano, tapos ano may iwan sa atin. Yung basic na ganun. And then, yun nga, yung parang inopen ko na yung pinto namin sa makahanap kami ng mga mentors namin. Financial advisors. Financial advisors kasi doon ko nakita na, isa lang ang anak ko. Paano pag ako namatay? Mabubuhay kaya to naturo ko yung mga tama sa kanya, yung mga kailangan niya. Pero marami pa pala tayo, bilang magulang, marami pa tayong pwedeng skills na ituro sa kanila. And we can learn it along with them. Correct. Ganda, Tina. Bob, ikaw, tsaka Frank, ano naman ang value of money na pwede nyo maituro din sa kids ninyo? Ako siguro for me, growing up kasi, parang ano ko yung importance ng between need at saka want. Lalo yung nanay ko, she grew up na naranasan niya yung Great Depression. So talagang tight yung sa pera. Yung budget. Oo, Brad. And ngayon, ganun din sa mga anak ko, lalo kay Francine. Yung you have to identify, do you need that or you just want it? Ang nangyayari is yun nga, if you need it naman, parang ako noon, pag kailangan mo, talagang they'll give it to you Yung nanay ko, she'll give it to me. Pero she'll make sure na it's a high-end na yung niya, pag need mo talaga. And somehow nakuha ko yun na pagka need ko, I'll make sure that it's high-end yung gamit. Kailangan kasi kailangan mo yan So quality. Oo, and dahil kailangan mo, it's meant to last for longer tagal, ganon. And so ganun din yung na-instill ko kay Francine at saka sa mga bata na if you really need it, then we'll get it. But then if you just want it, well, dyan mo na yan sa bucket list mo. si Francine, may bucket list yan sa Temu. Diba? Bucket list. And yun, alam niya na pagka Papa, kailan ka uli yung kumbaga extra pasabay. Money na diba? Pasabay, yung ganun. Kaya may bucket list siya sa Temu, tapos si JC may bucket list niya. Sa Shein naman si JC. Ganon. So, yun, yung mga bucket list, pagka, at least makikita mo kasi sa bucket list. Like ako mismo, may bucket list ako sa Amazon. Gusto kong bilhin. Add to cart, pero hindi check out. Pero andun lang siya. Pero hindi check out. Andun lang siya, di ba? Tapos pagka you have spare change na or spare money na you could spare this amount. You check out mo, parang gift mo sa sarili mo. Ganon.
Yun. Johnny, ikaw, meron ka bang thoughts on that one? How you teach your kids the value of money? Yung bucket list ko, Diyos ko, siguro nasa 200 items na yun nasa bucket list. Hanggang bucket list na lang, siguro 5 years na yun. Growing up din, no, parang Sir Bobby na both parents ko, Ilocano, alam mo naman gano'n ka tight ang mga Ilocano when it comes to money, no? Pero ang father ko medyo naman kasi Pangasinan ng father ko, pero yung mother ko talaga mas makunat pa sa sweldo. Hindi kasi Frank, napansin ko sa kanila, sabihin mo matipid or makunat, pero napansin ko sa kanila, yung talagang kailangan ba nating bilhin yan? Yes. Tama yan. Kailangan ba natin lumaki ako na yung parang ganun sila eh. Yung father ko, siya yung kumbaga parang siya yung anong gusto mo every although once a month lang every Sunday pag lumalabas kayo pag nagsisimba, hindi niya pinapaalam sa mother ko. Pero ang na-instill sa akin na is maging maingat ka sa pera kasi hindi mo alam when the time comes na wala ka ng pera. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kaya pahingin pera, Tito Frank. Tito Frank, panging pera. Wala akong pera. Gagawa tayo! Gagawa tayong pera. So yun nga. Ang galing yung Tina, gagawa raw tayo ng peperenta ng pera. Peperenta tayo. Central. We'll make it happen, guys. Delikado. Okay. Ano word of the day? Wait, word of the day. Singhot. Singhot. Hindi mawala-wala sa isip ko eh. Oy, pero parang ganoon din sa amin. Sa parang feeling ko dun sa family namin. Performance based sa school. Mas may financial tama. Meron kang parang right to demand kapag yung maganda yung ano mo. Pero nakakatawa kasi yung bunso kong kapatid, yung sister ko. Din yun manipulative yun eh. Syempre pag bunso ibang klase kasi. Nakakatawa lang if I may share. Nakakatawa yun kasi meron siyang gustong cellphone, yung Engage ba? Yung Nokia kasi mahilig sa games yung dati. Engage. Kasi nga alam niya kasing bunso na parang ang lambot-lambot ng puso ng nanay ko sa kanya. Ang style napunta kami ng SM South Mall. Kumuha siya alam mo yung parang flyer ng Engage. Tapos kunyari, sabi niya, Mami, matutulog ako dito sa room mo Tapos naglatag doon, ganyan. Tapos, napatingin yung mami ko. Bago siya natulog, tinitignan niya yung flyer. Di ba? Mga kere. Tapos katabi ko siya, sabi ko, wow sabi ko talaga. Tapos kasi alam ko na yung style niya eh. Alam mo kung ba't niya ginawa yun? May na-manifest niya. Okay, fine, whatever. Sabi niya talaga, kasi alam ko na yung style nun eh. Sabi ko, lupit kapal ang mukha mo kasi alam ko na eh. Sabi niya talaga. Tapos ganyan-ganyan po siya kunyari. See, may na-manifest niya talaga. Tapos ilagay niya po sa ilalim ng unan. Ito namang mami ko. Parang nagpapaawa effect, parang gano'n. Yun na nga. Gano'n na nga, ayun na nga yun. Tapos ilagay niya sa ilalim ng unan. Ito namang nanay ko. Nakungonsensya. Buy naman talaga si bakla. Biniling-binili niya naman. Sabi niya, nakakaawa naman yung anak ko. Hiyang-hiya naman ako sa nakakaawa. Ako nagmamakaawa ako makabili ng Skechers na gusto ko. Tapos siya, hinimas-himas lang yung flyer. Galing, di ba? Nag-manifest talaga siya. The following day, may engage na si bakla. Sabi ko, wow! Ang sarap mong, gigil na gigil ako. Gusto kong terisin eh. Ganun talaga, may mga paborito. Ay, ibang klase. Alam mo, honestly, grabe yun. Nakakatawang kasi. Kinakwento ko kay Chico yun eh. Sabi ko, alam mo, sobrang favorite yan. Kahit yung lolo mo. Alam mo, for example, naka 70 na siya sa grade. Ang sabi niya, ang galing-galing talaga ng apo ko. 70, tas ang galing-galing ng apo ko. Palakol. Pero 70, palakol Oo. Pero ako yung honest student and everything. Pero parang dead ma lang silang lahat. Sabi ko, wow Alam mo yun? Siya talaga, galing talaga ng apo ko. Ikaw na maging favorite, Zoe. Hindi nga ako eh. Kaya nga. KSP nga ako eh. Kasi kahit ang ganda. Pero
Yeah, alam mo yun, nakakaloka. Parang pag bunso, meron kang primera, nakakainis. Tanong mo kay Johnny Rhythm, bunso yan. Totoo yan, sa kalalaki kasi. So, favorite syempre, yun na yun. Only boy. Yeah. Diba? Kaya pwedeng tumakas sa chores. Uy guys, ito pa pala tanong ko sa inyo. Since yung mga kids nyo, di ba, nakwento mo yung sa phone. Kamusta naman ang screen time nila? Kayo ba, pinagbabawalan nyo? May moderation ba to? One to sawa? Bob, 3 yung sayo. Paano yan? 3 kids. Paano yung screen time nila? Basta pagdating ng 12 midnight, patay na dapat yan. Kasi yung yung lalo itong si PJ, pang magdamagan yan pagka naglalaro ng games. Kaya, di ba, yung pinamana ko sa kanya yung computer ko Sama pa. Di ba? Siyempre, tapos sabik na sabik Kaya gano'n, gaming system yun So, talagang, ang problema, pang magdamagan. The problem is yun, pagka gigising ng, parang kung ano talaga yung lifestyle niya sa Tarlac, gano'n na gano'n, nabit-bit dito, Brad. Hindi pa nakaka-adjust. Tapos yun. Talagang, kung hindi, sabi nga nung yung style daw niya sa kung hindi mo po, parang martil, parang pako, pag hindi mo po pokpokin, hindi kikilos, Brad. Gano'n. So, ginagawa ko sa screen time nila, kala nyo yung wifi pare kahit wala kasi meron ng app yung di ba may app na yung internet. Tama. Yung application ng provider ko tapos you can access the wifi pare kahit nandun ka sa work. Loko. Kaya taka sila, bakit tuwing 12 midnight, wala daw silang wifi. Buti na lang, di nila mapapanood to. Tulog. Ayun, tulog, Brad. Zoe, ikaw, paano yung screen time mo kay Chico? Si Chico, honestly, wala akong limit sa kanya. Pero alam niya naman na kasi yung limitations niya. Okay, good. That's good. Oo, kaya... Parang Athena din. Oo, ganun. Kaya nga sabi ko sa'yo, kaswerte sa bata na yun. Kasi nga, ang bayet, tas wala akong problema. Kasi nga, maganda grades. Kaya parang, alam mo yun, parang, kumbaga, parang yun na lang yung... Kasi napansin ko sa kanya na old soul nga, may disiplina siya sa sarili niya talaga So parang, alam mo yun, parang I trust her na she will discipline herself. To be honest with you, I was telling my husband's cousin just today, kasi sabi ko nga, alam ko, grabe talaga siya. Kasi sabi ko, pag may school dance sila, for example, ang start 8 o'clock, sasabihin niya sa amin, pick me up after 2 hours. Sabi ko, ba 2 hours? Parang it seems so quick. Diba? Kasi sabi ko, kung ako yun, nung bata-bata ako, di na ako uuwi, huwag muna ako sunduin. Diba? Siya hindi. Sabi ko, how come it's just 2 hours? Kasi ang last, parang, ang end time nun, sabi na natin 12. Sabi niya, I only need 2 hours to be there. I don't need a lot of time. Sabi ko, ay sobra, sabi ko, why don't want to be with your friends that much? Sabi niya, no, I think that's good enough for me. Sabi niya, and besides, it's gonna be more difficult for you guys to pick me up kasi kung sabay-sabay nga naman, magiging traffic. Oo so, sabay-sabay maglalabasan. No? Sabi ko, oh my God, grabe talaga siya. Kaya nga sabi ko, oh my God, grabe tong bata. Sabi ko, are you sure? Ako pa yung nagtatanong, sure ka ba? 2 hours lang? Kasi nga, sabi ko, gusto ko din ma-enjoy niya. Siya talaga hindi. Sabi niya, I only need 2 hours. I don't need to be there that long. Tapos, minsan pa earlier that magte-text yun, Mom, can you pick me up now? Please. I'm good. Parang I've had my social, kumbaga parang, I'm good, kota na ako. Ganun siya. Kaya hindi ako, swerte ka, ang bait ni Chico. Ibang level talaga. Pero yung mama ni Chico, mas mabait. Sa totoo. Kanino pa nga ba mag-mabait? Ganon din si Athena, pag halimbawa sinabi ko, 10 p.m., it's up to you, you know the consequences.
Sabi niya naman, I don't want to be like my classmates. They don't sleep and then they feel so tired coming to school. I don't want to be kasi, like that. Kasi, di ba, sino ba naman ang magsasuffer din naman nun sila din pag hindi nakatulog. Tama. Kasi masyado raw addict sa Snapchat. Alam mo na, addict sa Snapchat. Tsaka, kung ano. Si Chico nga hindi nag-Facebook. Grabe nga yun. Kaiba. Sabi sa'yo, may sariling mundo yun. Ikaw, Frank, kamusta naman ang screen time mo? Ay, screen time mo. Mali. Anak mo pala. Well, sa akin naman, si Frank ang binigyan ng screen time. he's already 25 years old, so wala na ako ron. Pero before siya mag-18, lagi namin siya until 10 o'clock lang kasi or until 9 o'clock lang kasi may pasok po bukasan. Excuse me. And then yun na iwan sa isip niya yung ganung bagay. Well, ngayon hindi na namin siya control kasi syempre may sarili. Grown up na rin siya. Oo, legal age naman na siya, so hindi na namin so pinapabayaan ko na lang. Yung mama niya ang medyo sa kanya. Medyo alam mo na, syempre only child na di ba, tapos medyo spoiled sa mama. So yung mama niya lagi nagawa. Tayo mga lalaki, di ba, lalaki anak natin. Ako hinahayaan ko lang siya na basta alam mo yung limitations mo. Tama. Wag masyadong lagi kung na lang yung atin lang naman na ngayon is reminder na lang naman na ang pwede natin may ibigay sa kanila na anak ganito ganun alam mo na yung tama sa mali. So yun, especially sa environment ngayon, napakaraming mga sa internet, ang daming mga ganito. Wag kang maniniwala kagad sa mga, especially sa mga negative na napapanood. Yun nakuha naman niya, naintindihan naman niya. And then yun nga, more on reminders na lang ako na lagi ko sinasabi. And then especially ngayon na malayo ako sa kanila. So through phone ko na lang nakakausap. So yun. Mga ganun. Kasi medyo iba na sa akin ngayon kasi nga syempre 25 na siya. Tama. May sarili na siyang decision. And grown up naman na siya, nasa edad na siya. Ay, matanong ko rin naman si Tina. Tina, kamusta ang screen time mo? Ay, ni Benny pala. Wala. Naku, okay. Ay, screen time ko, sandali. The joke lang. Wala na. Kasi, basta, kasi diba, sumundot nga yung pandemic pa and stuff. So, talagang, yun yung naging source ng social, nila. Kung ako masusunod, papatayan ko ng internet yun. kaya lang kasi Wi-Fi. Ang IT ng Wi-Fi. Kaya lang ang IT ng bahay kasabwat ng anak. So, yun lang. Oo, 'di ba? So, talagang ako na lang hanggang na ako, Ben, ikaw na, alam mo 'yon, yung may sarili na siyang sila mag-ama, yung asawa ko yung magsasabi, wag na, lalaki anak mo, tapos parang yan na lang yung pagkakait mo pa ba natin yan sa kanya, yan lang yung way niya to be with friends. Actually, well, the good side nun, after nitong pandemic, nung nagkita-kita sila magkakaibigan, parang mas bonded sila and stuff. Tsaka iba-ibang, meron pa nga nagulat kami, parang, sino yan? Adult na yung, parang, well, baby face, pero parang doktor. And sabi ko, what? So anyway, fast forward nung nakilala ko, parang, oh my gosh, parang ngayon inaampun ko na, hey, you're gonna be my second son na, ha? Ganyan, kuya ka na ni Benny, ganyan. Kumbaga, tsaka ngayon, tandaan na siya, beyond my control na rin yung, alam mo yun? Tama. Kumbaga, na lang din coach na lang I mean, consultant na lang pala, consultant. Coach kasi, nandiyan ka na. Hindi na nga consultant pero, diba? Lang, parang, yan, pag magkasama kami, inaalam ko lang kung ano yung, sino yung, o kaya minsan papasok ko sa kwarto, parang may kausap siya sa Sabi ko, sino yan? Tapos sabi niya, si ito yan. Hey, what's up? Tapos, ikausap mo, bakit ba? Ay, tayo ko yun. Sila headset na. Headset na sila. Tapos, hey mom. Tapos minsan, basta yun, parang, pero kasi nga yung pandemic yung pinakagrabe, yung parang wala akong control. Kasi, yun lang talaga yung... At saka doon din sila doon din sila nag-online school di ba?
Yun yung bintana natin, yun yung window natin sa labas sa mundo eh. Correct. Yun. So far, mukhang okay naman siya. That's good. Well guys, napapahaba na yung kwentuhan natin. Pasensya na, 1 hour 34 minutes na pala tayo. Last 2 questions, okay? Last 2 questions. Ano yung natutunan nyo from growing up with your parents na gusto nyong ituro sa inyong mga anak? Yun. Sino gusto mauna? Ako na lang mauna. Sige. Okay. Turo sa akin ng mom ko, anak, don't forget to pray. Don't forget to pray. Pero feeling ko yun din naman eh. Yun din. Yun ang naituro ko sa kids ko din. Don't forget to pray. Kasi tatanungin din ni mama hanggang ngayon eh. Anak, na church ba kayo ng Sunday? Online po, ma. Okay. Ako din. Laging ganun online. Kayo, guys, ano yung pwede yung natutunan? Zoe, ikaw. Well, aside from that, ano ba? Madaming words of wisdom eh. Pero sa iba't ibang, I guess, topics, I would say, like, in any, yung, ano ba? Sa daddy ko, in any relationship, there needs to be respect at all times. Kahit sa friendship. Parang ganun. Pag wala yun, it's worthless. Yun yung lagi yung sasabi. Ano ba? Respect and siguro set boundaries, what he meant. Ayun, I'm sure. Diba? Ano ba, sa mami ko. Yung mami ko kasi sabi ko sa'yo, diba? Pero ang dami niyang mga beauty tips. Pero, anong zodiac? Sabi ni Zoe, anong zodiac sign ni Zoe? Baka Capricorn yan. Alam mo, oo. Baka yan. Ako ba? Oo. Baka si Chico, sinasabi niya. Hindi, ikaw. Tinatanong niya. Aquarius ako. Aquarius. Okay. Yeah. Weirdos. But anyway, as far as life, this is one of the biggest things. Parang, wag mong, I guess this is also, kasi ang culture-based, but yung daddy ko lagi yung sinasabi na kahit gaano kahirap ang buhay mo, wag mong titipirin yung sarili mo sa pagkain. Check one, di ba? Kasi yun yung nourishment mo eh. That doesn't mean na, di ba, kakain ka sa fine dining, di ba? But he's basically saying na wag mong tipirin yung sarili mo pagdating sa pagkain. Ganon. He's big on that. He's always said that to us. Nice. Palagi yun. Yeah, pagdating sa pagkain. No, tama. Makes sense diba? Yun. Oo, pero I don't think pwede akong payagan ni teens na everyday Popeyes. Hindi na. So, yeah. Hindi naman gano'n. I guess yung parang joke. Yung tipong, wag ka naman mag-ramen noodles everyday. Diba? Gets mo? Parang tama. Madaming ibang pwedeng lutuin. Wag yung tipong ikamamatay mo. Maruchan cup noodles. Oo. Tama. Ganda, Zoe. Ganda. Bulldog naman. Bulldog para mas social. Bulldog. Favorite ni Francine yan, bulldog. Correct. Diba? Yun. Tina, may dagdag ka doon. Ano yung sa tingin mong natutunan mo sa iyong parents na gusto mo rin ipamana kay Benny? Ben? I guess actually kasi yung buhay namin, lumaki kami ng basta na-realize ko lang later in life na parang, yung swerte pala namin kasi kakaiba yung buhay na binigay ng magulang ko sa amin. Kahit mahirap yung buhay, hindi pinaramdam ng magulang ko na mahirap. Yung, kumbaga, di ba may mga days na talagang tatamaan kayo, yung may parang, may poor days, lowest may good point, days. Yeah. Right? Pero, yung mom ko, at our darkest time, basta parang, natawid yon ng hindi namin naramdaman magkakapatid. Tapos tuloy pa rin na nag-aral kami sa mga magagandang eskwela. Alam mo yun? Siguro, ang gusto kong ma-impart kay Ben is, as long as you have all the basics in life, that's enough. And be always grateful of the other things that, yung mga bonuses, mga ganun. And, parang dati hindi ko kasi na-appreciate yung pag-church ganyan. Kasi, pasaway nga akong bata sa aming lahat di ba? So, ngayon, ang prayer ko parang kasi... Parang pasaway lahat yung mga taga-playroom. Yan yung tayo.
Kaya nagtatagpo-tagpo no? Totoo yun. Parang so ang prayer ko, parang ngayon kasi parang nakita ko yung value ni God sa buhay ko. And sabi ko, God, paano yan? Amen. And paano ko tuturo sa anak ko? Nakita niya ako, lumaki siya nang hindi niya na-witness na yung pagmamahal ko para sa'yo. So alam mo, si God yung tumulong sa akin. Siya yung gumawa ng paraan. Through his friends, actually. He was invited to attend a parang worship or something. And yun, so support lang ako, ganyan. So at the end of the day, parang tayo bilang magulang, parang na-realize ko, ang magulang ko, wala rin silang rule book on how to be a good parent. Totoo yun. They gave us the best that they can. And for me, parang I had to learn from their mistakes and the good values that they taught me, no? Tapos, yun naman yung in-impart namin ni Koki kay Benny. And at the same time, sinasabi ko sa kanya yung totoo. Anak, sa tunay na buhay, ganyan yung linya ko lagi sa kanya. Totoo. Anak, sa tunay na buhay, walang maid, walang yaya. Anak, sa tunay na buhay, ganyan. Anak, ganyan. So, in tao the real din world. Oo, tao din. Tapos yung sinabi ko sa kanya, alam mo, rin ako, parang, ikaw, adult ka na. Parang, I'll be honest with you. You'll see me fall. You'll see me, and I'll make mistakes. But I'll own my mistakes. And I'll do something about it. And what I want you to when you grow up, I want you to be like that. Parang, sige, nagkamali ako. Di ba, tawa lang ako ng tawa sa sarili ko. Parang, kasi ganun well, siguro that's how I cope, no? Pero, I want him to makuha niya yung the best that my parents can give. The best things that my parents gave me, yun din yung parang with the infusion of the best things that then Koki and I can give him also. Parang ganun. Tama. So, hopefully, when it's his turn to be a parent, though makikita niya nagkamali ako, makikita rin niya na may ginawa ako about it, and he'll be the best parent also to his kids. Parang ganun. Yun ang prayer ko. Ganda. Very well said, Tina. Thank you. Johnny, ikaw. So, yung mga bagay na tinuro sa akin ng mga magulang ko, abutin tayo hanggang bukas, no? Kung sasabihin ko sa isa-isa. One minute. Napakarami. 40-something years old ako. Hindi, yun yung habang lumalaki, no? So, napakaraming mga bagay na magagandang mga bagay na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Pero, ito ang pinaka-importante gusto kong matutunan or matutunan ng anak ko o ng mga anak ko sa akin bilang magulang, no? Maging be respectful, especially sa parents. Yun ang gusto kong ikuan. Kasi eventually, when the time comes na sila na rin na maging magulang, gusto rin nilang maramdaman yung respeto na tama. Although hindi naman tayo perfect na mga anak, no? Kasi may mga bagay rin tayo mga nagawa along the way. And then ayaw din naman nating mangyari sa atin yung mga ginawa natin nun. So ayaw natin bumalik, no? So ayaw din naman natin nating maramdaman nila pag sila na nagkaroon ng pagdaanan din nila. Tama. Nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pamilya. Tama si Ma'am Tina, walang perpektong magulang, walang pwede magturo sa iyo kung paano maging mabuting magulang. Wala namang training para maging walang training yan. Makukuha mo lang yan yung pinakaunang moment na nagkaanak ka na. You just wing it as you go, sabi nga nila . From day one, hindi yan isang araw na responsibilidad, habang buhay na responsibilidad yan. So yun yung gusto kong ipakuan sa mga anak ko, na matutunan nila na maging respectful sa lahat ng tao, especially sa magulang. Tama. Yun din ang tinuro ko sa kids. Tinuro namin din sa kids. Hindi porke nakakaangat kayo sa buhay, alam mo yun, it doesn't give you a right na manlait or manghamak ng tao. So yun din ang tinuturo namin teens lagi sa kids. Be very humble, maging simple lang kayo, tsaka yun, pray. Totoo yung sabi nila, yung takot ka sa sarili mong multo. Ayaw mong mangyari sa iyo yung ginawa mo dati. So, yun yung iniiwasan natin na mangyari, na ibalik sa atin ng mga anak natin. Which is, wala talagang perpektong pamilya, walang perpektong buhay.
nangyayari talaga yan. Pero as much as possible na kung sana, kung pwede nga lang sana maging perfecto, di ba? Yun ang kasi hindi wala ring spice ang buhay kung masyadong perfect at smooth ride Tama diyan. Kasi doon tayo natututo sa mga ganyan mga bagay. Kagaya ng sabi mo ng isang araw, di ba? Doon nagiging gem pag nakikis-kiss. Di ba? May friction. Galing kaya patingin ng kiss-kiss. Uy, nawala na si Zoe tsaka si Bobby. Salamat. Uy, Bobby at Zoe, thank you. Thank you for joining us, guys. Naging maganda na naman lumipad na sila, nag-fly away na sila. Naging maganda yung talakayan, yung episode natin ngayon at advance. Or hindi, should I say Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers. Happy Father's Day nga pala sa Bobby. Sa mga tumatayong father at mother, single mom, single dads, sa inyong lahat, team online, team abroad, team worldwide, team replay, happy Father's Day po sa inyo. Happy Father's Day sa mga fathers natin. Correct. Sa father ko, Happy Father's Day and thank you so much for everything na kung asan man ako ngayon dahil sa iyo. And then, salamat din sa mga anak ko, kay Mark Adrian Franklin, saka kay Luigi Gabriel. Nice. Thank you sa inyo at pinaramdam nyo sa akin kung paano maging ama. Wow. Yun din sa kids ko, kay Athena at kay Andre. Love you guys. Tsaka kay Benny. Ako kay Koki, maraming salamat. He's like the best dad ever I could ever really pray for Benny, no? Sa daddy ko, sa papa ko, yan. Alam naman niya yan oo, sige na, daddy's girl ako. Pero sinasabi ko sa mga kapatid ko, we all had him at certain point of his life. May episode na na-enjoy niyo rin siya, si Papa. So, lahat tayo, wala si Papa favorite, lahat tayo favorite niya. Kumbaga, 5 tayo, pero lahat tayo minahal niya. Yan. So, para sa mga kapatid ko, kay Bong, kay Paul, Kuya Bong, Kuya Paul, kay Carlo, sa brother-in-law ko, yan. Happy Father's Day. Tsaka sa mga in-laws ko na rin. I'll take advantage na ito, Sige lang. Si Kuchi, si Topeng, tsaka si Jombie, yan. Tsaka, basta, si Tito Bobby, he's like tumata yung, namin, patriarch on the side of Koki's family, no? Happy Father's Day sa lahat yan. And we thank you because we may not have Koki na with us, but ang daming titos. Like kayo, I'm sure Benny would love to meet you guys one day, in person. Kuya lang kami, kuya lang. Ay, kuya, sorry. Tito. Makatito ka naman. Sa lahat ng mga titos ni mga mga Ride Hard Boys, mga Sausage Fest, yan. Lahat kayo, mga daddies na hello sa inyo. Salamat sa inyong panonood. All the fathers in the world. Yes. Happy Father's Day. Cheers. Shout out sa inyo. Cheers. Cheers. Ako na nakala nyo, may pang cheers. Ako to. Tala naman para may makuha lang ngayon. Sige, cheers tayo ng kahit anong mapulot natin. 1, 2, 3. meron akong gustong hawakan kaso baka malasan ako. White flower. Ay, white flower. Yan ang tito. Yan ang tito. Yan ang mga tito. Ka-white flower na yun. Dati ko lang tayo Angels Bet lang tayo nung araw. Mga ganun, mga ninuko nung araw. Ngayon, next episode, bring your own weapon ng weapon of choice ng pangmasahe. Oo walang kalimutan, dapat meron tayo. Uy, magpaalam na tayo. Sige sir Benny. Ayun, salamat kay Bobby Blue, thank you from Paris, France, at kay si Zoe from Louisiana. Si Bobby kasi madaling araw pa doon, si Zoe, anong oras na doon sa kanila? Mag-alas 10 na at alas 11. Kay Frank mag-alas 12 na. So, ganun din sa'yo, Tina, magto-12 noon na. First time to first time. Yeah. I know. Mahaba kayo ng ganito. Oo nga, haba. Pasensya na kayo. No, sarap nga ng usapan Kulang nga Kulang na natin. Kaya nga, yun, guys next week, meron na naman kaming next episode. So, abangan ko yun. Text ko sa'yo yung topic. Uy. Ganda. Interesting.
Oy, nasa pa rin po tayo. Nasa anniversary month pa rin po tayo ng Benny Davis Live. Kaya huwag na wag kayong mawawala. Marami pa ho kami mga pag-usapan at pagchichikahan about music, life, food, anything imaginable. Yes, fashion, anything imaginable. Let's talk it over right here on Benny Davis Live. And wag ho kayong makakalimot tumutok ha sa 89.5 The Playroom din. If you wanna relax, chill out a little bit. Chill. Kinikiron. I want 1, 2, 3. Uy, salamat kay Angelo Defensor. Salamat. Thank you. Bro, Angelo, kita tayo pag-uwi. Thank you. Ganda rin ng episode kahapon. O yun, paalam na tayo. Thank you. Guys, Happy Father's Day. Paalam na po kami. Happy Father's Day. Thank you for watching. And we're gonna leave you with this lovely, lovely tune. Paalam na po kami. Happy Father's Day. Bye.